Okay, so third allegation. This is a continuation from the first video. Okay, pangatlo, kaming mga kapatid mo ay matatanda na at may mga pamilya na ng sarili. Dapat mong malaman na ang desisyon namin ngayon ay kailangang alam ng aming mga asawa. Pero hanggang ngayon ay parang tinuturing mo kaming mga bata na sunod-sunuran sa iyo. Pag gusto mong pumunta kina Dante upang makitira, ay basta ka na lang dumarating kahit walang pasabi at palagi ka pang may mga alalay. Umaalis kayo at dumarating nang hindi man lamang nalalaman ng asawa ni Dante at hindi kayo nagpapaalam. Sa kinikilos mo, parang sa iyo ang bahay na iyon. Galangin mo naman ang mga asawa namin. Ang opisina ni Molly ay parang inaari mo na iyo. Ang anak mong lalaki na malaki ang katawan ay nagbabarbel pa nga ay nagtatrabaho sa kanya bilang tsuper. Pero pag dumarating ka ay bigla na lang nawawala iyan. Nang wala man lang pasabi kay Molly at hindi man lamang humihingi ng permiso. At pag alis mo, pabalik sa USA, ay babalik na lang siya na parang walang anumang nangyari at ni hindi man lamang humihingi ng dispensa. Business ito at hindi charity. At business ko na pag-aari ni Molly ay hindi sa iyo. At business ito na pag-aari ni Molly at hindi sa iyo. Sorry, correction. Dinala mo pa doon ang kabit ni L.A. at pinipilit mo si Molly na kunin siya bilang empleyado kahit walang alam. Sa kagustuhan ni Molly na makatulong sa pamilya ni Bong ay kinuha niya si M at si Isaac para magtrabaho sa kanya. Itong dalawang ito ay walang kaalaman sa trabaho at si Isaac ay walang ginawa kundi maglaro sa computer. Pero nang binibigyan ng assignment ni Molly, si Isaac ay hindi na lang siya bumalik at hindi nagpaalam. Si M naman ay magdamag na nasa labas at bumabalik na halos umaga na at mabahong-mabaho. Natatakot si Molly na baka masundan ito ng mga masasamang loob at pasukin ang opisina niya na sigurado naman maraming pwedeng mawala. Nang sinabi ito ni Molly kay Bong ay parang walang anuman sinabi ni Bong na mabuti na nga na nagko-computer itong magdamag kaysa sa mag-drugs. Anong klaseng ama ito? Anak na hindi man lang tumutuntong ng tamang edad. Nagtatrabaho na para may tustos sa pamilya ng anak mo. At inuumaga na sa kalye, pero wala lang sa kanya. Ang ginawa ni Molly ay pinulong sina Bong, Edna at M at pinag-usapan nila ito. Dito nalaman ni Molly, sang-ayon sa kwento ni Edna, na pinadadalhan mo si Bong ng 15,000 a month. Sa makatuwid, may sweldo na siya kay Molly at may 15,000 a month pa na galing sa iyo. Pero sinabi ni Edna na 3,000 lang ang binibigay ni Bong sa kanya kada buwan. At iyon ang pilit na pinagkakasya niya. Sabi ni Edna ay naubos ni Bong ang pera sa babae, alak at drugs niya. At sa dahilang hindi kasya ang perang binibigay ni Bong, ay si mama na naman ang kinakailang gumastos para may makain ang pamilya ng anak mo. Pang-apat. Okay, we'll continue on in the next video.